Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:52. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabus. Ako po si General Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa tuyang pamayukan na mga barata sa lado lokal, proyekto tanganing digdi tawanan ni na atensyon ang epekto kan climate change inilansar kan na opisina kan DSWD. Duang drug suspect arestado sa magkasuway na operasyon sa Bicol. 1 milyon pesos na kantidad kana Shabu na kumpiskar. Mga eskwelahan sa Salonggigi sa Laogan Siyudad Canaga posibleng huri ng magbukas o mabukasan sa pagbuelta kan karalasian ngunya na taon na mapuon sa pitsa 29 kan bulan na presente. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, sobra sa 10 milyones pesos ang pundo na ipinagtagama kan Department of Education Bicol para sa mga parakawat na nagabali duman sa palarong Bicol o palarong pambansa sa parte kan Cebu. Pamayu pa kita kan mga barata sa lado lokal. Inilansar kan probinsya kan Camarines Sur an IGOB PH sarong one-stop online system para mas maparikas ang transaksyon sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur asin man sa gobyerno nasyonal. Kan mga barata sa lado lokal, mga laptop ipinanao kan opisina kan gobernador kan probinsya kan Camarines Sur sa mga paratukdo para magamit sa alternative learning system sa Camarines Sur. Iba pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal, duwang NPA gadan sa nangyaring enkwentro. DepEd sa Kabikulan kumpiyansa na makakakuan ni bulawan na medalya sa palarong pambansa duman sa Cebu. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdong. Mga tugang liwat, maray na aga po sa Indogabus. Ako po si General Cuba. Sa headlines kita kan o sa detalyes na kita ngunyan kan mga barata sa lado lokal. Sobra sa 1,000 mga pamilya sa barangay Cantambo sa Pamplona, Camarines Sur ang pinagadumanan ni Gobernador Luigi Villafuerte kan na probinsya kan na Camarines Sur. Tangani man na itao ang mga food assistance na dara kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. And nasambit ng pagbisita kan gobernador kan probinsya kan Camarines Sur, sinabat na mainit kan mga residentes kan sinambit ng barangay sa paagi kan mga senior citizen, mga jóvenes asin man mga may kamatian. Iyan tangani man na digdi personal na itao kan gobernador kan probinsya kan Camarines Sur.
ada tabang sa parte mismo kanda nasambit na nga barangay kan Tambo, Pamplona, Camarines Sur nagapaabot ninda kulang pasasalamat ang mga residente sa tabang napadagos na pinagihiras kan gobyerno provincial kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Luigi Villafuerte asin man Congressman Elry Villafuerte kanda second district kanda probinsya kan Camarines Sur tinawan doon kanda nasambit na nga gobernador na magpapadagos-dagos na makakaresibinin tabang ang mga residentes kanda banwaan in Pamplona, Camarines Sur gikan sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitang munyada sa lado lokal. Proyekto tanganing matabangan ang epekto kan climate change sa ipinaglansar kad opisina kan DSWD Bicol nasa inot na lakdang na sa pagplano ang Department of Social Welfare and Development DSWD sa Kabikulan sa paagiman kan kapit bisig laban sa kahirapan Comprehensive Integrated Delivery Social Services o kalay SIDS para man sa sendang mga proyektong ilalansar mapadapit man sa epekto kan climate change. Ang proyekto tinatawanan doon asin naapudon na panahon ng pagkilos para sa mga lugar na halangkaw ang poverty incidence. Permi and epekto kan mga kalamidad asin dakulang populasyon kan mga sinasabing mga residentes sigun sa kalay SIDS na si Bernadita Mapui Joaquin kasumpay kanda krisis sa klima anday subot pagkakapantay-pantay kanda mga namamanuan kung sa ina higot anda apektado yaon sa parte mismo kanda mga kinapobriyan sa paagi kanda programang Kalay SIDS nakapagpatindog nin 1,250 community center multipurpose building evacuation center para masiguro na ligtas sa panahon man kanda kalamidad egwanin na pinagdul ng 928 nga unit na disaster pandemic response sharing man mga kagamitan sa pagkakaigwanin rescue nakapagpatindog man ni sobra sa 1,000 na quarantine facilities na sa presente ginagamit para sa mga public health and emergency response. Mientras tanto 2023 kanda makumplito ang Kalay SIDS sub-project na nakatabang subuot sa mga pamilya kung sa ina ini ada nagiging dalan tanganing digdi maging maraya anda kalidad kana pagbuhay kana mga naapektaran asin nakakuaman kan mga benepisyo gikan mismo sa parte kan Kalay SIDS na ipinagtutulog kan opisina kan DSWD. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, resolusyon na naminatulod na pakusugon ang sportsmanship kana mga naginyong atleta na ipasarkan sa rong City Youth official. Boyet Paderes sa detalye. Pasado tulos ang inot na luwang resolusyon na isinunad kan Naga City Youth official sa Inlag Education kan nakaaging Hulyo 5, 2024 kung sa Saroigdi ang resolusyon na naguhurot na pakusugon ang sportsmanship kan mga parakawat sa syudad. Sinabi ni City Youth First Councilor Kerwin Drew Ardinaso, tinauan ninda ininin pansin para madisiplina ang gabos ng mga parakawat sa Naga para dahil na maotro ang nangyari kan nakaaging palarong Bicol. Magirumduman na nagkaigwaning rambol sa pakultanan kan football team kan Naga asin Masbate kung sa nagkaigwaning pisikalan. Uli sa pangyayari, bako lang ang binadarang eskwela ang napasok kundi maging ang syudad kan Naga. Saro ini sa mga nahihiling nindang inot na laklang para pakusugon ang sportsmanship purog nang nagrarani ang palarong pambansa. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa niya itong detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal.
Ada mga parauma digdi sa laog kan syudad Kinaga padagos na nagaagrangay ninhuli ta dain na tawanin onra an karpa beneficiary o benefits para sa sainda. Ini huli man kan na sinda na pabayaan subot kan lokal na gobyerno kan na syudad Kinaga. Nagdulok ang magkapirang mga parauma na tenanta sa dagang itinao sa inda kan Department of Agrarian Reform sa iraroman kan karpa ninhuli ta digdi ibinabawi naman kana Maykad Sadiri kan pamilya Jimenez kana panahon pa man ni Cory Aquino tinawanin onraan mga parauma na magkaigwanin daga sa irarom kan karpa asin igwanin mga parauma sa laog kan syudad Kinaga anda naonrahan kan na programang ini alagad na pagaraman man kan mga parauma na an lot 4 asin na lot 8 na dagang itinao sa inda sa karpa ipinabakal sa kantidad na 70 milyones pesos kung sain 50% subot digdi o 35 million pesos ang nabayada na kada pagpulikan sa rong mga aki kan mga Jimenez bigya paarama sa mga parauma na binakal na ang daga asin dainan ninda ini magagamit pa siring man kanda naghagad nin kalinawan ang mga parauma tinawan sindang kopya kan dead of seal na kung sa inda digdi binakal na subuot ang daga pinapahali na ang mga parauma daiman magamit kan mga parauma ang daga ninhulita kinudalan na ini asin na igwa naman nin nakatugdok kaya naghagad ana mga parauma ngunyan na matawanin onra ang karpa na nainot na nagtaong daga sa mga benepisyaryong mga parauma digdi sa laog kan syudad Kinaga. Ang sabi kan mga parauma pinabayaan kaya sindakan lokal na gobyerno kan daga kaya napuli sana sa intunsis ang dapat daga na sadiri na ninda na itinao kan gobyerno para sa inaapod na Comprehensive Agrarian Reform Program. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda barata sa lado lokal. Sunod-sunod na mga proyekto nag-abot sa Banwan kan Pasakaw, Camarines Sur sa tabang man ni Congressman L. Ray Villafuerte asin Gobernador Louis J. Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur. Mike Gravito sa detalye. Pipig pahayagan ni 2nd District Board Member ninyo Taiko kan segundo distrito kan probinsya ni Camarines Sur kaninian magkaulay kan BBS Patrol dapit sa mga proyekto asin mga programa na nag-aarabutan ngunyan sa Banwaan kan Pasakaw. Sinabi kan opisyal na ini ninhuli naman sa indang paglapigot asin sa suporta tawang kan provincial government kan Camarines Sur sa pagi ni Governor Luigi Villafuerte orog na ni 2nd District Congressman L. Ray Villafuerte. Bali, igos-igos lang, naigos kami ni Mayor Jojo na magagad ng suporta. Saka bako lang po, talagang ang pamilya Villafuerte na hiling man ito po. Bako lang sa intirong probinsya ng Camarines Sur, 2nd District, si Kong Elry, mahililindo po na talagang halos sarama ang programa, proyekto. Bako lang po ninyo mga infrastructures na ninyo. Maski po serbisyo sa education, scholarship program, mahililindo po, medical services, nahiling na lindo po, hospital bill, royal assistance, ano po, talagang mahiling mo po ang top priority program kang serbisyong Kaperte, ano po. Kaya talagang nakulahon po natapang niyo sa mga banwaan, lalong-lalo na digdi sa banwaan ng Pasakaw. Parte kan naging magapahayagan ni Bukala ninyo Taiko sa pagkikipagulay kan BBS Patrol. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito. Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 2 drug suspect arestado sa magkasuway na operasyon sa Bicol. Sarong milyon pesos kan na kantidad kan Shabu na kumpiskar kan na mga autoridad. 2 drug poser ang nadako pa matapos man na magpositibo sa magkasuway na operasyon na isinaghibo kan mga autoridad kung sain maabot sa sarong milyon pesos na kantidad
na pinagtutubudan siya buan na na-recover kan mga autoridad duman sa Dait Camarines Norte. Nadakop ang sarong street level individual na sarong 35 anyos na lalaki sa ikinasang drug by bus operation kan mga autoridad duman sa Purok 3 barangay kan Kamambugan na recover manda sa suspek ang pinagtutubudan Shabu na nagkakantidad ni 680,000 pesos asin may timbang na 100 na gramo mantang sarong high level individual HIBI na 48 anyos na babae anda na aresto kanda isagibukan mga autoridad ang search and seizure operation sarong mismo kanasambit ng suspek. Iniiya kataid lang kan Masbate City Police Station duman sa Purok Malasugi barangay kan Pating Masbate City na kumpiskar gikan sa nasambit ng suspek na drug poser na babae. Iyo ang duwang dakulang sachet na may laog nin shabu asin na 8 medium size plastic sachet na pinagtutubudan na shabu na may kabilugan at timbang na 50 gramos asin may kantidad na 340,000 pesos. Nasambit ng duwang mga suspek anyaon niyan nakakulong na asin na pinagsangatan naman ng kasong Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Pag-implementar kan Buffalo higot na ipinagpapasunod kan DTI sa laog kan Camarines Sur. Darrell Banyas sa detalye. Igbabantayan asin padagos ang pagtaunin magkakanigong edukasyon o kaaraman ang mga personahes kan DTI sa mga may sadiri ng tindahan kan vaporized nicotine o ang produktong nagbabakal sa mga vape store sa Laogan Probinsya ng Camarines Sur. Base sa Republic Act 11900 o mas bidbid sa apod na vape law, higot na ipinapangalad ang pagtinda kan sinabit ng produkto sa Laogan tangga 2 metros na distansya sa sarong eskwelahan. Digon kay Ferdinand Bercasio, pamayo kan Consumer Protection Division kan DTI igdi sa probinsya, sa lindungan kan parehas na lay ang implementasyon na bawal ang pagbabakal nin anuman na vape product sa mga minor de edad o dawa sa pag-akomodar sa mga ini o pagpalugkan sa rong minor de edad sa tindahan. Sinabi pa ni Bercasio na dapat ang mga packaging ka na vape product mayong nakakaakit sa aki. Halimbawa may nakalaag na ang flavor strawberry o mga prutas o kaya mga anime. Bawal subot ini. Asin ang tindahan, dapat may nakapaskil na 15 anyos pa itaas na at pwedeng maglaog. Tingin kami narman ang publiko na dapat magpaabot din osip o magsumbong sa opisina kan DTI kung igwang mahilig na nagpabalkar sa mga probisyon kan vape law. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BDS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, pega linaw ni Konsyal Badung del Castillo na mayo ning technical malversation sa paggamit kan pondo para mas waste water treatment kanda Naga City People's Mall. Kada Hunyo 25 sa sesyon regular kan sangguniang panglungsod kan siyudad Canaga, saro sa mga nag-question na mga konsyal iyo si Konsyal Badung del Castillo manungod manda sa daipagpaisi kanda paglipat ni Napundo pega aprobaran kan sanggunian para man sa wastewater treatment facility kan Naga City People's Mall. Sa entrevista kanda PBS News kay Konsyal Badung del Castillo, sinabi kanisa sa indong lingkod na mayo danin technical malversation nagbago na ang isip ni Badung. Taliwas ini sa inot na komento niya sa session regular. Sigon sa Konsyal, kung ano ang naging pag-uurulay, iyo man dapat ang pinaggibo na magkaigwa sa nadaan nin technical malversation kung bako sa wastewater treatment facility ginamit ang pundo. Alagad sa pundo kada water treatment facilities day iniginastos sa nasambit ng proyekto kundi
ibang proyekto sa laog mismo kan merkado publiko ang pinaggastusan malinaw subuot sa iba na ini sarong diversion of fund na kung saan dai dapat nagibuhon. Aminado man si Badong na dai nag-agi sa inda ana nasambit ng pagbagunin na pundo kada water treatment facilities sa merkado publiko kan siyudad Canaga na pinagagamit sa ibang klase ni na proyekto nga lasibadong kung tano tanangyari ini na daisubuot pinagpaisi an sa indang konseho. Iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Sa iba pa niya itong detalyes kana mga barata sa lado lokal. Anda mga eskwelahan sa parte kana sa Lunggigi sa laog kan siyudad Canaga posibleng hori na nga mabukasan sa pagbalikan na karalasian ngunyan taon dahil paman subot mabubukasan ada elementarya asin sekundaryang eskwelahan kan sa Lunggigi na pinagapatindog kan lokal na gobyerno kan siyudad Canaga ulit adakol pang kinakaipuan na ariglaron kan mga ni antis na ini ipagamit sa mga estudyante ngunya na burukasan kan klase. Si Alkalde Nelson Ligacion nagapapadagos kanda sinambit ng construction kan mga classroom asin kulang pa ang mga empleyado kan mga eskwelahan kun kaya ililipat na muna temporaryamente ang mga estudyante sa ibang eskwelahan sa laog kan siyudad Canaga. Alagad kung matapos naman ang pagpapagibo ka na sambit ng eskwelahan tulos man sindang ililipat digdi para padaguson an sa indang pag-aadal. Mamalaki kuta na ni Mayor Nelson Ligacion na nasambit ng proyekto asin pig para balangibog kaidto sa entrevista kan BBS News na magagamit na ini sa pagpuon kan burukasan in klase alaga dito palan salaan impormasyon. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Kalabaan kan Piña Francia Avenue higot na ipapasunod unloading and unloading sa burukasan kan klase. Boss Oka Isminda sa detalye. Nagkasundoan mga implementing agency kan Naga City particular na an PSO siringman an Naga City PNP na ipasunod asin ipautob an unloading in the unloading area sa kalabaan kan na Piña Francia Avenue na iusubot ini an saro sa nahihiling nagiging kausakan traffic na konsensen lang nagsasakay o nagbababa nin pasahero kung kaya nagkakaiguanin traffic, kung makahiling manin pasahero na biglang mapara sa alanganin na lugar, bigla na lang subot na pundo ang mga sasakyan arukan jeep, asin trimobile. Alagad oras na magamit subot unloading and unloading, maiibitaran ang pagkagurubot ka na traffic asin matatabangan ang mga eskwelahan na mapahiwas ang area tangani subot na maibitaran ang traffic sa kalabaan kan Piña Francia Avenue. Kung ma-identify na ikaw pong loading and unloading, sa banda lang po ka nagagalit, siguro po itang na-identify. Na-identify na rin natin sa tapat ng discuss. Okay? Mayroon kitang na-identify na rin sa tapat ng central. Kasi dyan ang maraming estudyante, lalo na sa tapat ng high school. Ikaw kitang na-identify. The oldest and most populated school sa Naga is Kamay. So, iba na po kita na-identify, loading and unloading. Pag iyan po, nakuha yung sequencing ng pagbaba sa pagsakay ng mga pasahero, siguro maiwasan ta. Maski pa paano, maiwasan ta ang kadikit na traffic dyan sa Parte ka naging pahayag ni City Director Repilyon sa pakikipag-ulay kan PBS News sa Kasugma.
Dagdag na bareta sa lado lokal, Congressman Da. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, di kalidad na mga wheelchair para man sa mga tagaduman sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur at itinao kan gobyerno provincial kan Camarines Sur sa paagimanda ni Gobernador Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Elre Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur. Pirang mga namamanwaan sa parte mismo kan San Fernando, Camarines Sur ang naduhulan na ninda bagong dekalidad asin libreng wheelchair naga-request anda mga kapamilya kay niya sa parte mismo kanda opisina kan gobernador kanda probinsya kanda Camarines Sur tanganing maging resipiente kana sambit ng mga wheelchair paglaom na madangog asin masimbaga an sa indang pangapudanda tulos na pinag-aksyonan ini kanda gobernador kanda probinsya kanda Camarines Sur asin ipinadara ada mga dekalidad asin mga bagong mga wheelchair tanganing makatabang sa paghiro-iro ni na normal kanda mga nasambit ng benepisyaryo kanda mga wheelchair sa tabang kanda wheelchair na halik ki Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Elre Villafuerte asin man Congressman Migs Villafuerte mas magiging magian na ang aral daw na hiro kanda mga resipiente urog na kanagkapira sinda o nagkapira sa sainda ang mga na-stroke na mga pasyente asin nadidipisilan na maghiro nin sulo. Sa iba pang impormasyon na all-out medical caravan ang pinagdaraman da kana gobyerno provincial kan Camarines Sur duman sa parte mismo kan Banwaan kan Sipukot Camarines Sur sa isinagibong medical mission kan Serbisyong Kapuarte dinara ang dental clinic and eye clinic on wheels apwara sa libreng check-up na abilman kan na mga residentes ang libre asin ada mga bulong siring mada ada pagpapagabot ni na ngipon asin libreng eye check-up kung saan nakako asinda nin bago asin libreng salming pagkatapos na matchikapan an sa indang mga mata nagdagsa ana mga residentes kanda Banwaan kanda Sipukot Camarines Sur pinag-aprobitsaranda ang libreng serbisyo na atud kanda serbisyong Kapuarte kan gobyerno provincial kan Camarines Sur pinasalamatan kan mga resipiente si Gobernador Luigi Villafuerte kan Camarines Sur asin Congressman Elre Villafuerte kan 2nd District patin si Congressman Migs ninhuli kan mga biyaya asin mga benepisyo na pinagdadara sa Banwaan kan Sipukot Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal pigkumpirmar asin piglinaw ni Police Regional Director Brigadier General Andrew Dizon kada PNP sa Kabikulan na nabawasan o nabawal subot na gamiton personal ang mga behikulo kan gobyerno urog na sa lado kan Philippine National Police ang mga mobile car and guidance subuot for official use only anasambit na mga behikulo posibleng i-report subot sa iyang opisina ang si isayman na nagagamit personal asin pwedeng matauanin penalidad ang mga pulis asin inyupi igwamandanin mga sadiring motorsiklo asin lulunadan kaya dainungka sinda pwedeng maggamit kan mobile car para sa personal na lakaw may administratibong penalidad na pwedeng ikasuspindi asin man na ikademote siring man na pwede man na i-reprimand ang sisay man na magamit kan PNP mobile car sa personal na mga lakaw kan opisyal asin non-officer personnel kan Philippine National Police. Uya si Regional Director Police Brigadier General Andrew Dizon kan PNP Bicol. Sir,
Ang instruction po dyan, sir, ang specific guidance for official use na gabos na government property. Kung gagamit ko ninda na personal, bawal po yan, maire-report sinda at mapipinahan po sinda, sir. May mga sadiri man po silang motor, may sadiri man silang lunadan, never po sinda pwede magamit ka for personal use po, sir. May administratibo pong penalty yan, sir, na pwede niyang ika-suspindi, pwede niyang ika-demote, o kaya pwedeng i-reprimand po, sir. Artiyan kan mga pahayag ni Police Regional Director Police Brigadier General Andrew Dizon kanda Police Regional Office No. 5 Bicol. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, mayo nin diskriminasyon asin mayo manda nin pigpipili ana PNP sa laog kan syudad Canaga sa implementasyon kan pagdakop sa mga motorista na igwanin violation sa leya trapiko. Inininhuli ta bako sa naman na subuot mga motor anda ginagamit asinda digdi anda nagagamit mismo kan tinampo kundi mayoriya ang nagagamit iyo ana nagmamaniw nin four wheels sigun ki Colonel Erwin Rebellion kadaklan subuot sa nadakop ninda sa droga nagagamit nin auto o four wheels asinda bakong motorsiklo bako lang droga ang pinagatatransportar kan mga bihikulo kundi pati naman ang mga tao o ang pinagaapod na human trafficking. Patunay subuot na bako asinda dai nagpipili ang PNP sa pagdakop kan mga violators. Uya si Colonel Erwin Rebellion ang City Director kan PNP sa siyudad kan Naga. Wala naman tayong discrimination. Kasi pagtukaw ko nga sabi ko sa Indo, dahil po selective ang Naga City Police Office sa pagdadako. Tapos po dapat parahon sa bako man lang po motor ang nagagamit kang kalsada ta, di ba? Majority four wheels nga, di ba? Saka sabi ko nga ang gabos na nagkakaroon ng mga illegal contraband, hindi ko sinasabing mga four wheels. But yung mga nahuli previously sa inhali, sa mga sasakyan, di ba? So yun nagahawal ng mga illegal na kontrabando. Bako lang pong droga, mga tao and everything. So ang Naga po, uulitin ko, dahil po selective ang Naga sa pagdadako. Ever since na nag-assume po si Colonel Rebellion, gabos na po pinapara. Kasi apparently, before I assume, ang kaya lang daw para ang Naga City Police Office yung mga motor. So parang sabi ko, may mali. So bakit mali? Kayo na rin po nakapag-experience. Kayo na rin po, kasi during the conduct of operation, kaibanan niyo po kung paano kami po mag-plug down sa mga motor. Si Colonel Erwin Rebellion, City Director kan Pinaga sa pakikipagulay kan na programa nga Radyo Banat ni Benji Rivera. Tinhuli kan subuot, dahil nagpipili ang Naga sa pagdakop kan mga traffic violation o violators, mayo naman komento ang mga motorista. Dagdag pa ni Colonel Rebellion na ang tao pag dinakop anggut sa mga autoridad alaga dapat subuot na maaraman asin maintindihan kan sarong tsuper kung ano ang rason ta sinda dinakop. Iyan ninulit ta igwasinda ninaginibuan na pagbalga sa reglamento kan bulos kan trapiko. Uya si City Director Erwin Rebellion kan Naga City PNP. Siguro dahil bako ng selective ang Naga, pero na ang pagdadakop, siguro baka man naman silang comment. Siguro magko-comment sila. Alam mo po kasi ang tao, ganito yan. Pag hinuli mo, mas kimi kasalan, at the end of the day, galit sa'yo. Pero dapat nakita na, bakit ako hinuli? Because may violation. Diba? Kanya-kanya tayong trabaho. Pag hindi ka dadakop po, akan taillight, parang prone ka sa aksidente, di ba? Pwede ka mabangga, lalo ng pagbanggi. Kaya lang po ang Naga City Police para makorek po yan. Yung mga bagay na maka-headlight, dadalagan ka. So, pwede kang makabangga dahil mayo kang ilaw. Kaya po kita nagkakandak din OPDT tapos sa banggi. Si Colonel Erwin Rebellion, ang City Director kan Naga City PNP sa entrevista kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Padagos pa na iimbitaran na iimbestigahan kanda sangguniang panglunsod kan siyudad Canaga an opisina kan City Accounting Office yan tanganing maaraman na kung
paano anda proseso kabali na sa iimbitaran iyo ang opisina kan procurement department ang treasurer's office asin na igwa ni na parameter kung sa ina aaramon ang mga detalye sa mga project, infrastructure, procurement, kan supply, patin ang issue kan catering kung sa inabanggit na igwanin irregularidad sa nasambit ng investigasyon. Uya, si Kunsyal Dr. Gail Abunal Gomez kanda siyudad ni Naga. Nakita ko duman na pagkandak nga ni fact-checking. Pangarig po, malinawan itong mga issues na pinili. Correct. Pero iyan po, ang pinaka-purpose kayan is in aid of legislation. So, sabi ko nga ni, dawa nga yung issues na pig-raise. Function ang sanggunian ang oversight. So, dapat po talaga regular nila na ginihibo, nagkataon lang yan, ma-focus po no, bilang agenda itong sa fact-checking nga ni. Kung indeed, ining mga allocation, kasi parameters po na pigset duman sa resolution hanggang duman po nga ni sa first session ni sa oversight, identify po duman so mga offices na sabi ni iimbitaran tangari ko maaraman ni ko ano ang mga proseso. So si procurement office po yaon sumpay-sumpay na po kaya iyan procurement, si accounting office, treasurer's office. So iyan po nag-set din po ng parameters, sabi ni gusto ming maaraman ang mga detalye manungod po detail sa project, sa infrastructure, duman po sa procurement ng supply, as in medyo nag-zero in po kita sa catering kasi ikwa pong mga nabanggitan po na issues tungkol dyan. So, iyo po yan ang laog kuta na oversight hearings ni. Oo, iyo po. Artiyan kan mga pahayag ni Kunsyal Dr. Gail Abunal Gomez kanda siyudad kinaga sa entrevista kan Radyo Banat ni Benji Rivera. Sa investigasyon kan sanggunian panglunsod sa paagi kan Oversight Committee da ikabali sa buot ang pagresibikan da lagay sa waiting ulita digdi mapukus sa naman sinda sa internal processes sa City Hall da iman sinda sigurado kung makakaabot ang investigasyon duman sa mga empleyado kan City Hall na nagiging kontratista maski da ikapas gamit ang lisensya kan ibang mga kontratista. Inihuli man kan nature kan investigasyon o ang pagkakaigwa kan pinag-aapod na fact checking as in development kaysa mapuon lang ang konseyo sa investigasyon sa impormasyon na igwa asin kapot ang sanggunian panglunsod asin makukuha pasinda nin mga dugang na mga impormasyon. Uya pa ang pahayag ni Kunsyal Gail Abunal Gomez. Mabanto sa STL wedding, daipo kasi ang focus lang po kaini internal processes sa City Hall. Ang ito pong sinasabi na may mga empleyado na nag-contractor naman, daipo kita sigurado kung makaabot dyan ang investigation kasi ang nature po pagkakang investigation o fact-checking, developing siya. So may progress po iyan. Mapuon po kita sa pinaka-informasyon na igwa kita hanggang sa pwedeng may mga ma-draw out pa na mga information. So, di po kita sigurado kung iwaman ng gadarog ka iyan. Pero sa hiling ko po kung nagpadagot ito, pwede iyan mahapot, pwedeng ma-check kung totoo man ang gad iyan. Kunsyal Gail Abunal Gomez kan siyudad Canaga sa entrevista ni Benji Rivera. Yan mga tugang angkat, teripunan kan mga barata. Sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata, yaon dyan sa Engineering Department, si Sir Stephen Pabis Asinman, si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po, ang sedo para barata, si Junel Cuba, mabalos, kan sedo pong pagantabay. Salamat po, mapasatuya pulugodan biyaya, asin ang bendisyon kan maladyo. Salamat po, basta barata, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado.